ating makakasama lakay ay isang abogado at a road safety advocate na may malawak na karanasan sa sektor ng transportasyon. Dati siyang Regional Director ng Land Transportation Office sa Zamboanga Peninsula, lakay. Aktibo namang nagtatrabaho para sa karapatan. Buenos dias sa mga taga Buenos dias. Magandang umaga ba yun? City of Flowers. Chabacano ba ang salita doon? Espanyol, Chabacano. Ayan. Senyor. Si senyorita. Senyor siya. Ako senyorita. And of course, lakay, ang makakasama natin ngayon ay isang abogado at ang kanyang layunin sa Kongreso na dadalhin, lakay, ay ang praktikal, makatao at inklusibong mga reforma para sa sektor ng transportasyon. Walang iba kundi si Attorney Alex Abaton, ang first nominee ng Bayaning Tsuper o BTS party list. So, parang Pambira ito, sikat yung BTS na Ayan, kaya. abogado na, driver pa. Good morning, Attorney Abaton, sir. BTS pa. Ayan, di ba Korean Korean group? group, yes. Ayan, Boy band. Good morning, Kuyang Good morning, Lakay at Attorney. Sister L. Good No? morning, At Attorney. yung BTS, ang ibig sabihin po niyan, boses ng transport sector. At kanina, sabi ko, usapang hudas na lang tayo rito. Alam mo, pag ganitong eleksyon, dumarami yung mga hudas. Ay, no? So, kailangan lang po natin talaga mapagmasid, ika nga. No? At sabi nga ni Sister L kanina, Holy Week na Holy Week, matindi ang pangailangan ng unang nominado dahil mukhang walang balak magpahinga. No? Well, sabi ko nga, hindi nagpapahinga yung ating advokasya, yung ating plataforma at we are just, kumbaga, minamaximize lang natin yung ating messaging, so to speak. Dahil alam nyo po, Kuyang Deo Lakay, ito yung lagi kong sinasabi na dapat meron tayong padibate sa mga party list, pero wala namang interesado. At ito yung mga pagkakataon na nabibigyan tayo ng platform para at least ibahagi sa ating mga kababayan kung anong meron ng BTS Bayaning Tsuper. Ayan, Kuyang Alex Abaton, sir. Ayan, bakit malapit sa puso mo ang mga tsuper? Ayan, transport workers ka ba yung naging driver din? Well, ano po, una tayo ay nagsilbing regional director sa halos 2 dekada sa Land Transportation Office. At kaya kumbaga angkop po yung ating sektor na tinatayuan ngayon dahil over the years nakita natin lakay yung mga setback, kung ano yung mga challenges and mostly dito sa mga challenges dito, Kuyang, maniwala ka, more of policy gap, policy disconnect, yung legislation. Ang dami natin kailangan gawin dito na palagay ko yun yung mga sustainable na intervention. Hindi po pwedeng mauuwi na lang tayo sa panay picket o rally or strike, no? Kailangan tingnan natin ng mas malaliman yung mga problema ng sektor ng transportasyon at tulad nung nabanggit mo, nakita mo naman yan na yung issue pa lang ng public transport modernization program sa mga jeepney natin hindi makausad-usad. Yung ating single motorcycle taxi, yung legalization, saan ka naman nakakita, Kuyang Deo, na nag-pilot study tayo way back in 2019 hanggang ngayon 2025 na pilot study pa rin tayo. Kumbaga kung nag-aral ka sa koleyo baka may PhD ka na niyan. No? So masyado nang tumatagal at yung lumalalang problema natin sa ating kakalsadahan, yung road rage, no? Wala tayong batas against road rage at kaya nga ang presidente nanawagan na makalma lang daw ngayon. So sabi nga natin sa amin sa BTS Bayaning Tsuper, kasama doon sa mga sustainable na intervention, Sister L, na kumbaga ipupursu natin ay yung integration ng road safety education sa ating public educational system, no? So yun yung mga kumbaga mga sustainable at marami pa po tayong programa para sa ating mga kababayan sa sektor ng transportasyon. Paano nyo maipapatupad dito, Attorney Alex Abaton, sir? Ayan, kung kayo po ay papalarin bilang maging kinatawan ng Bayaning Tsuper party list. Well, ano po yan? Maganda yung tanong, Lakay. No? Una, alamin natin kung ano yung trabaho ng isang mambabatas. Tayo po ay ang pinakamandato ng mambabatas ay gumawa ng mga batas. Ito yung mga batas na pwedeng pakikinabangan ng ating sektor at sabi nga nila, hindi naman tayo nandyan para gumawa ng mga content or para gumawa ng mga kalsada. Meron na po nagtatrabaho niyan. Ang kailangan po natin dito, higpitan natin, lalo na dito sa usapin ng kaligtasan sa daan dahil araw-araw na lang, Sister
Sister, wala kang, kumbaga, pag tinignan mo yung Facebook natin, halos everyday, yung mga banggaan, yung mga nalalaglag sa bangin, no? Lalo na po ngayon, mag-ingat po tayo ngayong itong Holy Week. At kailan lang, yung dyan sa may EDSA, tumaob yung isang jeepney, dalawa yung namatay. Because sa Pilipinas, Lakay, ito yung hindi alam ng ating mga kababayan na meron tayong daily average na 40 katao ang namamatay sa Pilipinas ngayon. Ilan? 40 a day po yan. At a minimum yan. At sa Pilipinas, meron tayong halos 13,000 kada taon. Ang Metro Manila po, nag-average tayo ng 267 road crash related incidents. Every day yan. So ibig sabihin nito, ito yung mga bagay na kumbaga kailangan meron tumayo at kailangan merong magsulong ng mga reforma pagdating doon sa ating mga batas sa usapin ng trapiko, sa usapin ng awareness ng ating mga kababayan. Marami ng batas sa trapiko, transportasyon na Attorney Abaton, sir. Kaya lang mukhang kailangan amyendahan na rin yung ibang mga batas po natin. yan. I couldn't agree with you more dahil alam nyo ba na yung ating Republic Act 4136, ito po yung Land Transportation Code of the Philippines. Nung po ito ay naipasa, hindi pa po tayo pinapanganak. 1964 po yan na naipasa. Ibig sabihin, ang dami na po mga provisions yan na halos hindi na akma sa panahon. Dahil kung makita mo ngayon, meron na tayong mga electric vehicles. Yes. So, dati-dati wala naman. Meron lang tayo mga kalesa. No? So, ito, tama lang kayong pinupunto mo na kung meron tayong mga existing na batas na pwedeng ito yung magsisilbing magiging sangkalan ng ating mga kababayan, ang kailangan natin dito ma-revisit natin, ma-review natin at ma-strengthen pa natin kung ano yung mga pagkukulang. At dito pumapasok yung kakayahan at saka yung karanasan ko bilang isang regional LTO director officer. ng LTO. Tayo po ito may yung regional director sa loob ng 2 dekada. 3 presidente yung ating pinagsilbihan, Lakay. Wow, talaga. Panahon ng dating Gloria Macapagal Arroyo at ang yumaong si Pinoy at ang ating si Duterte. Kala ko si Magsaysay. Ayan. Actually, buti na hindi ko inabot si Quezon. No? Kung nagkataon, baka alamat na rin tayo. No? At, abay kung inabutan mo si Grandmaster Manuel Luis Quezon, baka junior warden ka. Well, yan. Pero ito yung pinag-ugatan ng ating advokasya. Kaya nga, maganda yung tanong, bakit ikaw? Bakit nga naman hindi? No? Ang sa amin kasi, sabi ko, lagi kong pinagmamalaki ang BTS Bayaning Super ay isang party list na hindi ito di papel. Hindi ito party list na nanggaling sa isang political dynasty. Ito po ay may malinaw na advokasya at plataforma na pakikinabangan ng hindi lang ng sektor ng transportasyon, but kundi halos lahat ng ating mga kababayan sa Pilipinas. No? Dito, isasama po natin dito yung pag-institutionalize ng mga batas na magbibigay proteksyon sa ating mga kababayan pagdating dito sa mga road crash related incident po natin. Attorney, nababanggit po natin of course yung mga problema natin sa kalsada, road rage, mga hindi disiplinadong driver, mga lumalabag sa batas. Pero isa rin po sa hanggang sa ngayon pinakamainit na issue na hindi pa rin po matapos-tapos, ito pong PUV modernization program natin. Totoo po yan. So bilang kayo po ay ang inyo pong isinusulong ay kaligtasan, maayos na transportasyon. Ito pong PUV modernization, parang yun din po yung goal kasi mas maayos yung kalsada. Opo. Ano po ang inyong paninindigan na dito sa PUV modernization program? At kung kayo po ibibigyan ng pagkakataon, ano po ang pwede pa nating maibigay na mas magandang programa para naman dun sa mga apektadong driver natin? Totoo po yan. Napakaganda ng tanong, Sister El. No? Kasi po, it goes with it by modernizing our public transport system. Magkakaroon tayo ng dihamak na mas ligtas na mga public utility vehicles ideally, no? At pag ako'y tinatanong sa ganitong klaseng usapin kung ano yung posisyon ng BTS Bayaning Super, ang lagi kong sinasagot dyan, Kuyang Lakay, sabi ko wala namang taong nasa matinong pag-iisip na ayaw ng dekalidad at modernong pampublikong sasakyan. In fact, the context of which is that how we can strengthen. Dahil ito, alam naman natin ito, Sister El, na itong Public Utility Vehicle Modernization Program, halos hindi makausad-usad. Palagi may mga issue. In fact, from PUB Modernization Program, ginawa na po nilang Public Transport Modernization Program. Pero ang basa ko po rito,
ito, kaya hanggang ngayon hindi pa rin talaga full blast yung ating operation. Dahil una, sabi ko nga kuyang ginawa itong programa lang ng dating administrasyon. So dapat, sabi ko, at the get-go pa lang dapat ito legislated eh. Kasi anong pinagkaiba ng isang programa lang ng isang departamento or idinaan mo ito sa batas? Una, yung mga challenges ngayon, pondo. Ngayon, nagtuturuan kung nasaan ang pondo, kung magkano ibibigay. Samantalang kung ito ay ginawang batas dahil the program is an iconic one in milestone at that, ang ginawa programa, alam mo naman yung politika, pagpalit ng administration o ng liderato, para tayong computer na nagre-reboot eh. Kaya wala tayong matapos-tapos. Kahit anong husay ng programa na iniwanan nung nauna sa'yo dahil programa ni Kuyang Deo yan, wag natin ituloy yan dahil si Deo ang sisikat dyan. No? So, ito yung wala sa atin dyan. That's precisely why ang BTS Bayaning Super, ang tinitingnan namin dito, yung mga solusyon na hindi lang mga stopgap measures, but those are long-term sustainable na pwedeng pakinabangan natin mga kababayan. At isa pa, attorney, kayo po ay galing sa Mindanao. Sa Mindanao na uso yung habal-habal. Ayan, totoo po yan. Totoo po yan. Ayan, parang tinitima itong hanap ba ng mga nag-habal-habal? Dapat bang illegalize ito? Ayan, mga habal-habal ba? Dapat na bang lagyan ng plaka yan? May insurance? Ano po ang istanyo rito, attorney Alex sa Abaton, Kuyang? Ano po yan, Kuyang? No? Bago tayo nagkaroon ng single motorcycle taxi pilot study, ang tawag sa lahat ng mga two wheels na pumapasada, these are colorum. Ibig sabihin po yan, dahil hindi pa legal yan, technically yan, colorum sila. Tayo, ang posisyon natin dyan, panahon na para illegalize yan. Dahil tama yun, Kuyang Deo, na yung mga, lalo na sa mga rural area, ito, hindi lang ito usapin ng transportation, but this is more of an issue of a livelihood on their part. Ang kailangan natin, by legalizing habal-habal, magiging isa po silang industriya. At pag sila naging isang industriya, papasok na po dyan yung mga safety, kumbaga benefits, incentives, like for example, yung pagre-require ng mga helmet, yung pagbibigay ng insurance, or so on and so forth, na ito yung magbibigay sa kanila ng stability or kapanatagan. At ito yung magbibigay pagkilala sa kanila. Kung matandaan natin yan, Sister El, nung nagkaroon tayo ng pandemya, ang mga habal-habal hindi na isasama doon sa mga binibigyan ng ayuda noon, because they are not considered as an informal labor sector. So kaya nga sabi po natin, talagang ito yung pagkakataon na dapat, kaya sabi ko, bakit naman tumatagal tayo dito sa legalization ng single motorcycle taxi na inaabot na tayo ng 6 na taon? Ang sinasabi lang naman ng batas, yung 4136, klarong-klaro yan, Kuyang Deo, that private motorcycle shall not be used for hire. The purpose of pilot study now is tingnan ito whether it is viable as another public mode of transportation or will it be safe to the rider as well as the passengers. Dahil wala po tayong klarong batas ngayon, halos makailang ulit na po natin nakikita na may mga, wag naman sana, may mga rider o may mga passenger na minsan umahantong na doon sa mga kanilang kamatayan. At ang problema po dito, wala tayong matibay na protection. At ito yung isinusulong ng ating BTS Bayaning Super. Ayan, kailangan may ano ito sa LGU, sa attorney. Dapat, well, actually, sino maka dapat may control dyan? LGUs nga ba o LTO dapat? Sa ngayon, Kuyang, nasa LTFRB yan. Pero ako, napakaganda nung position mo dyan na kung akong tatanungin, if I have my way, dapat ang LGU nagre-regulate nito. Because ang LGU, alam nila kung alin lang yung kanilang requirement. Kumbaga, they would know what are those areas that may be covered by this kind of mode of transportation. Minsan, ang reklamo nga dun sa pagbaba namin sa mga community dahil LTFRB ang nagbibigay ng prangkisa dyan, minsan, may mga lugar na halos hindi na nakakatulong dahil sa dami ng mga single motorcycle taxi na to. Ang pinapatay naman nila yung mga legit na operator ng mga jeepney, ng mga taxi. So basically, kaya dapat magkaroon talaga ito ng mas komprehensibong pag-aaral. At ito yung tatayuan ng BTS Bayaning Super na pag tayo nabigyan ng pagkakataon, babalikan po natin ito at titingnan natin kung ano yung pinakamas mainam at pinakamabuti sa sektor na to. At ang maganda rito, kaya natin tayuan yan dahil
dahil babalik dito, Sister L, yung karanasan ko bilang regional director ng LTO sa halos 2 dekada. Attorney Alex Abaton na kuyang sir, ayan, meron tayong kasamang jeepney driver. Oo, Ating yung magistrate na magtatanong sa atin. Sige po. Eto, attorney, kasama ni RH29 Boy Gonzales mula dyan sa lungsod ng Maynila. Isang jeepney driver po ang magtatanong sa inyo. Boy, sino ang kasama mo ngayon? Kasama ko ngayon na Sister L. Lacaydayo, si Attorney Alex Abaton, si Freddy. Freddy Aguilar. Cortesa. Cortez. Freddie Mercury, hindi naman. Ang mukha ni Freddie Mercury. Nagbiyahe ano siya, Bear at saka Project 6 sa Quezon City. Habang siya nag-aabang ng pasayro dito sa Anda Circle, ikaw sa gusto kay Attorney Alex, ano po tanong nyo, Manong Freddy? Good morning po. Good morning po, sir. Ayan. Sige po. Good morning po, Sir Alex. Yeah, good morning po. Good morning po. Good morning din sa DCRH po. Good morning, kuya. Ayan. Sir Garcia. Andito po sila ngayon sa Anda Circle. Ano po tanong niyo kay Tanong mo kuya. Diretsoy mo. Attorney Alex, pag kayo po ba ay nanalo, sana magkaroon po tayo ng mapatupad niyo po yung batas na kahit sa mga driver magkaroon ng insurance po dahil Ayun. Ayun, tama po yun. kasi sa kalsada hindi mo masabi. Ayan. Well, thank you. At saka mayroon pa isang tanong, sir, na kahit doon sa mga anak ng mga jeepney driver o sa mga driver, lahat ng driver magkaroon po sana ng batas na libreng paaral po. Ayun. Yan. No. Po. Kung kayo po, yun lang po, sir. Maraming salamat po sa inyo. Okay daw Kuya Freddy, basta mga jeepney drivers wag mag-asawa ng 3. Tatlo, yeah. Well, thank you, Freddy. No? At dalawa yung tanong, Kuyang, dun sa insurance, insurance. mabigyan sila ng insurance, libreng insurance po yan. Kasama po yan sa programa ng BTS Bayaning Super na magkaroon tayo pag tayo pinalad ng Panginoon na magbigay ng libre po yan. Kumbaga, medical accident insurance. At dun sa mga pag-aaral, mayroon pong super scholar, minsan ang program ng Department of Transportation at ang TESDA na hindi lang ito napapakinabangan ng ating mga kababayan. Hindi lang yan, Freddy, ang BTS, mayroon din po kaming pangarap na magkaroon ng tinatawag namin dun sa social housing program, yung Super Village, no? Ayan, so ibig sabihin po niyan, tayo po ay magkakaroon ng programa ang pabahay, Kuyang Deo, pero siyempre yung iba bahay sila na yan. Alangan naman sagutin pa namin yan, no? Ang kailangan isa lang yung at saka isa lang yung babae. Mahirap yung bigla tayong magkakaroon ng extension, no? Alam mga jeepney drivers great lovers. Ayan. Kumbaga, sabi nga nila, di ba, pag driver daw, sweet lover. Pero sa 2025, Kuyang Deo, pag tinanong, pag driver, ang tawag namin dyan, pag driver po, Bayaning Super po yan sa 2025 ng Mayo. Ayan, Kuya, ha? Ayan, isusulong daw ni Attorney Alex Abaton ang insurance. Yes. At meron pang pabahay. Ayan, basta isa lang. Ayan. Okay naman. Thank you. Aboy. Ako po, sir, simula ng 2005, nagsimula na ako magmamaniya, sir. Sa 2005. 20 taon. 20 taon, no? Kuya, sa pagmamanaya ba, wala ka bang konduktor na magandang katabi dyan? Minsan mga nakita ko mga driver may katabi, may katabing konduktor na konduktora. Sir, kaya na hindi ako kumukuha ng konduktor, sir, dahil sa panahon ngayon, sir, medyo ramdam talaga ang tumal ng biyahe, sir. Matumal. Okay, Kuya. Well, Ayan. So, ingat sa biyahe. Ayan, sige, Freddy. magkano boundary mo, Kuya? Kuya, magkano boundary mo? Sa ngayon po, 700 yung boundary ko po, pero pag may pasok na po ulit na eskwela, balik ko sa 800 dito po. Kala ko pag low tide at saka high tide magkaiba yung boundary. Kuya Freddy, ayan, yung para mabukas yung boundary mo, ayan, hingi mo ng 500 kay Boy Gonzales. Ayan, Boy, bigyan mo ng Boy, bigyan mo daw ng 500 si Kuya para kasi Holy Week ngayon, mahina ang pasada, ha? Ayan, baka hindi maka-boundary. Ramdam po talaga, sir. Ayan,
dukot na, bibigay ko na ng 500. Oo, bigyan mo na. Teka, bunutin mo na, boy. Baka mamaya. Baka mamaya, hindi ipakita. Baka di mo ibigay sa driver eh. Boy, walang tiwala sa'yo sila kayo. Ayan. Buo-buo yata pera ni Boy eh. Baka 1,000. Papapalit ko kasi buong 2,000. Baka mamaya 1,000 pa ibigay mo sa kanya, mag-aabono pa si Attorney Alex Abaton dito. Ayan, oo. 1,000 na. 1,000 na. Bigyan mo rin kay Kuya yan. 1,000 na daw. Buuin mo na. Ayan. Oo. Ayan, galing kay Mayor Ayan, yan. Si Mayor ang nagbigay. Sir, totoo pa talaga to, sir. Kuya. Kami dito sa DCRH, hindi kami nagbibiro. Ayan. Galing yan kay Mayor. Sir, apo. Sir, maraming salamat po, sir. Ano, maraming salamat. Salary deduction yan. Okay, Kuya. Sige. Okay, Kuya. Ingat sa pasada. Ayan. Yan, pwede ka nang pumarada sa bahay. Kuya, tignan mo yung yung 1,000 ha. Ang mukha niyan na Hani Lacuna, Dumagoso at saka Bersosa yan. Tawan-tawa si Boy. Okay, Kuya, ingat sa pasada. Okay. Apo. Kaya din po, sir. Salamat po. Maraming salamat po. Maraming Alright. salamat sa... Okay. Ayan, okay nga, Rod. Napigyan po ako ngayon ng pamboundary ko po. Maraming salamat po. Sige, Okay, Kuya. po. Ayan. Ingat, Kuya, ingat. At Atty. Alex Abaton, si Freddy, ang matagal na driver dito sa Biyahing Project 6. Dito sa, umiikot sila dito sa Anda Circle. At paghapong namamakada, kinikita lang yun, nasa 500 hanggang 600 pesos. Ayan. Boundary ngayon, ayan, pwede siyang pambili ng crispy pata. Ayan, Wow. sisig. Ayan. Pero Emperador. parang poging-pogi si Boy Gonzales ngayon. Lakay Maraming Boy. salamat, Boy. Maraming salamat, Kuya Freddy. Ingat sa pasada. Ayan. Ayun. So, wala pala sila insurance Walang attorney yung mga insurance, jeepney drivers? Well, actually, yan yung pinaka, kumbaga, challenges ng ating mga chopper, no, na even up to this time, halos wala po sila mga insurance. At, Ganun ba? well, ang nangyayari lang dyan, ang idea dito sa Public Transport Modernization Program, kaya po nagkakaroon ng, kasi ang balikan ko lang na noong kabataan pa natin, Kuyang Deo, mayroon tinatawag na single operator system. Sa'yo yung prangkisa, sa'yo yung jeepney. Under the Public Transport Modernization Program, supposedly you should be a member of a cooperative dahil ang magmamanda ng ruta at saka pati ng mga sasakyan ay yung kooperatiba. At ang kooperatiba will provide one of the benefits would be the insurance, no? Pero ang problema nga dahil hindi tuloy alam kung talagang magtutuloy-tuloy ba itong modernization o hindi. In fact, may mga proposition na po na isuspend ito dahil ang daming mga, in fact, yung data hindi nagtutugma dun sa data na ibinibigay ng LTFRB dun sa data ng DOTR. And true to that, the new Department Secretary of the Department of Transportation, si Sec. Benz Dizon, in fact, nagbuo na siya, lakay ng isang parang technical working group committee. TWG po yan para balikan at aralin ng, kumbaga, for the second time, yung issue ng modernization. At alam mo, ang tawag namin dyan, Sister L dyan sa mga TWG nung ako'y nasa gobyerno pa, yung total working group hindi committee yan TWG. But basically, gusto nilang balikan yan, and that is an admission na mukhang may mga challenges pa yung programa na to. At kaya ang BTS, kapag tayo nabigyan ng pagkakataon, Kuyang Deo, ang gusto natin, kumbaga mas sustainable yung ating approach through legislation para hindi na po ito subject into political or whimsical political and caprices of any administration that would come in. Okay, Attorney Abaton, ayan, balikan ko yung Super Village na sinasabi nyo. Masyadong ambitious itong Super Village. plano ito, ha? Baka sabihin na bola-bola lang ito. Ayan. Well, saan kayo kuha ng pondo dyan? Baka akala nila budol naman yan, no? Ayan,
usong-uso pa naman sa panahon ngayon ng mga Kaya budulan, nga. no? Yan. But well, Saan tama nakuha yun. ng pondo? That's an ambitious program. Ang gagawin natin dito, ipapilot natin ito dun sa isang community na, well, pag dito ka nagtayo sa Maynila o dito sa highly urbanized cities, Kuyang Deo, talagang hindi natin kakayanin yan. But of course, dun mo ilalagay dun sa mga areas na mas alimbawa sa mga rural areas, like for example in Mindanao, na i-assess mo rin yan. May mga criteria tayo. Hindi naman ito yung pag sinabi mong super village, ito yung mga condominium, ito yung kumbaga exclusive subdivision. Ang pagkukunan ng pondo dyan, pwedeng you can engage with other kumbaga yung mga private entities or corporation, parang pwede mo siyang gawing PPP. Public private partnership yan. At may mga nakakausap naman tayo. Dito naman, hindi naman masasabi mong kailangan bigyan mo lahat yan. Titingnan mo those areas na meron talagang pangangailangan. At yun yung isang, kumbaga magiging, this could be one of the iconic programs ng ating BTS pag tayo nabigyan ng pagkakataon. Tama yun, very ambitious. Pero kailangan po natin mangarap eh. Dahil pag nawala sa atin yung mga ganyang klaseng pangarap, that's precisely why ang tagline ng BTS ay biyahing pag-asa. Hindi po biyahing Project 6 ha. Biyahing pag-asa po tayo. Akala ko ang motto ay yan, hindi bawal mangarap. Pwede rin naman. Kasi hindi naman talaga bawal mangarap. Oo naman. Lakay. Pero huwag kayong mag-alala, Attorney Alex Abaton. Ayan, papag-usapan natin si Senator Omeng Manlangit. Ayan, yung si kanyang Omeng, pork yung barrel pala. ay magbigyan ng pondo para sa Chuper Village na yan. Yes, pero maganda lakay parang kakaiba yung mga Yes, ganito, mga pabahay, maganda ambitious, din. Ambitious pero malay mo, magkatotoo yan. Ayan. kung mayroon na mga efforts na magtutulong-tulong, hindi naman imposible. Nasa ano lang yan, diskarte lang yan. Diskarte lang yan. At saka yung pangarap at saka pangako magkaiba naman yan. Kasi ngayon, sabi nga nung tama, attorney. sabi nga nung iba, Kuyang, pinangakuan ka na nga. Gusto mo pa ba Ito pa rin. tuparin yan? So Tama. ito at least pangarap. Pangarap. Hindi siya pangako, Hindi siya attorney. pangarap. This is pangarap. Pangarap natin lahat ito. Pangarap ng Yes. bawat isang Pilipino. Ayan, hindi bawal ang mangarap. Yes. Pero attorney, ayan, bilang panghuli po, ayan, ako sabi yung ating mahababayan, bakit ikaw? Bakit kayo sa Bayaning Chuper Party List na ang dapat iboto sa darating na eleksyon? Well, una, maraming salamat po sa pagkakataon. Sister El, Kuyang Deo, Mayor, Lakay, very worshipful, Noble, lahat na nandyan na sa'yo. Alam nyo po, meron tayong 156 na party list na tumatakbo sa ngayon. Opo. At dito sa mga party list na to, halos yung mga ibang pangalan ng party list, mapapakamot ka na lang ng ulo kung anong klaseng advocacy ang kanilang tinatayuan, ano yung kanilang plataforma. Ang BTS, ang isang party list na masasabi kong ito'y hindi po ito di papel. Meron kaming klarong advocacy at malinaw na plataforma. At itaas na po natin yung ating kalidad ng politika sa Pilipinas. Kailangan po magtuloy-tuloy. Tingnan po natin yung mga credential ng mga tumatakbo. Dahil ang sabi ko nga, kapag tayo nagpabudol, 3 taon or 6 na taon naman na natin iindain. So sa amin, bakit kami? Dahil sabi ko nga, kasama ko po dito sa ating BTS Kuyang, yung mga Kuyang din natin. Si Kuyang Manny Laksamana and Kuyang Jobit Moya. Kilala mo naman si Jobit Moya from an actor to, di ba? Sabi ko nga sa kanya. So kasama po natin dito sa programa na ito ng ating BTS. Kasama natin maglalakbay para sa mabuting hangarin ng ating Pilipinas. Maraming po salamat. Maraming salamat, Kuyang Attorney Alex Abaton, ang kinatawan na nominee ng Bayaning Chuper party list at number, ano numero nyo kuya? Number 66 po ang aming Number number. Ay, ito 66 sa Camila, no? attorney. 66 po yan. Number 66 kung nauro sa lang balota. ng 3 pataas, medyo mahirap natin ipagsigawan dito, Kuyang Lakay. Parang ano yan, attorney? 666 kami. Ayan, ang aming So, ano eh. Parang dial lang DCRH ito ang tawag yan, dito, 66 sa programa. Ayan. Ayan. 66. 66 po yan ang aming numero sa balota. Bayaning Chuper Chuper. po, Bayaning Ayan. Chuper. BTS. At Ayan. sabi nga nila, ayan, ay beep-beep lang yan.
Maraming salamat, Attorney Alex Abaton ng BTS Party List number 66 sa Balota. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.